Nilagdaan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy matapos ang paliwanag ng Doomsday Preacher sa paglaktaw sa mga pagdinig sa Senado tungkol sa umano'y mga pang-aabuso niya ay itinuring na nowhere near satisfactory ng senador na nangunguna sa investigasyon laban sa kanya. Sinabi ni Zubiri sa isang pahayag nitong Martes na ang pagpirma sa warrant of arrest ay ministerial, matapos makita ni Senador Risa Hontiveros, na namumuno sa Senate Committee on Women and Gender Equality, na, no merit, ang mga dahilan ni Quiboloy sa pagtanggi na dumalo sa mga pagdinig tungkol sa kanyang di umano'y kasarian, krimen, bukod sa iba pang mga paratang. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ako nakikita ko na hindi yan magpapa-aresto sa kanila, kay Zubiri at kay Virus. Lalabas lahat yan, yung mga ginigipit nila kapag wala na si Kuting. Dahil nga, ang punot dulo lang lahat ng itong panggigipit kay Pastor, kay Sara Duterte, sa lahat ay si Liza Ahas Aranta Marcos. So nakaka-follow sa akin, alam nyo yan. Nasa expose ko. Bago pa nila inaresto si Pastor, bago pa nila, inano dyan sa Senado ni Virus, November pa lang, sinabi ko na sa inyo lahat yan. So, ako, hindi talaga ako nagwo-worry sa mga nangyayari ngayon, but, of course, kailangan gisingin ang inyong mga billions of neurons para mag-speak up, para mawakasan na ang kahayupan ni Liza at ni Marcos Jr. Focus sila kay Pastor Quiboloy, pero yung mga US Army sa Batanes, dumarami na. Ba't di nila yun binabalita? Sabi ni Jory Severino. Exactly. Okay? Kasi nga, alam nyo na kung anong plano ni Kuting, ibabala kayo sa kanyon. So, dun sa mga men and women, again, men and women in uniform, I'm just waiting. We were just waiting for you. Kung kailan kayo magsasalita. Kung kailan nyo ipagtatanggol ang inyong bayan. Dahil ipapahamak kayo ni Liza at ni Marcos Jr. sa kanilang mga vested interest. Kasabwat nilang smuggling, si Michael Ma, kasabwat nila sa extraction, katulad ni Chua, marami pang iba yan. So wala na talagang pag-asa ang bayan. So si Pastor Quiboloy na dapat ay sa korte, dinadala ang kanyang problema, at itong si Liza Ahas, dapat ang kinakaray-karay dyan sa Kongreso at Senado para imbestigahan ang lahat ng kanila smuggling business ni Marcos Jr., deadma ang Kongreso at Senado. Kaya kung may kulam kayo, yan na may power kayo, kung ako sa inyo, tinutunaw nyo na dapat yan para matunaw na silang lahat. Alright? Department of Foreign Abduction, DFA, sabi ni Den Scorpion. Yes. Kasi nakipagsabuatan sila. So, dapat si Teddy Boy, i-ano nyo nga, boldjackin nyo nga yung mga ahensya na yon. Share ninyo yung ating vlog kanina. Well, mga kababayan, may part 2, part 3 pa yan. Developing story yan. Yung tungkol sa pag-abduct ni Liza sa mga bata. Alright? Ngayon, mga kababayan, tingnan natin to. Ano pang mga balita? Ano bang title natin? Oh, Attorney Glenn Chong. So si Attorney Glenn Chong, mga kababayan, ay hinamon niya na ngayon itong mga kongresista na ito, pakita natin to. Alright. Okay. So naglabas si Attorney Glenn Chong ng letter. Ito. Attorney Glenn. Okay, tingnan natin. Ayan, Attorney Glenn Chong. Sabi ni Attorney Glenn Chong 4 hours ago, itigil na ninyo. Mr. Speaker, ang demolition job laban kay VP Sara at panggigipit kay Pastor Quiboloy. Ito ang pagtuunan ninyo ng pansin, ang kontrabahan ni Liza Marcos at Smartmatic para sa kanyang asawa at anak. Last night, I challenged Representatives Garin, Barbers, Pimentel, and Goles. Today, I took in one step farther with this letter. I promise to do this. Yes, kasi napag-usapan namin yan. So ito na nga palang yung letter ni Attorney Glenn. Ayan, tinupad niya na at nakarating na sa House of Representative. Ayan, no, receive yan, di ba? Ayan. March 19, 2024. Ayan, honorable o horrible? Ayan, kay Garin. Ipinadala niya kay Garin.
So, ayan po ang letter ni Attorney Glenchong. Sabi niya, please find attached sworn statement which I executed on September 11, 2023 to partly explain the alleged reprehensible remarks I made at Liwasang Bonifacio against Ahas, sabi niya, the wife of the proclaimed winner in the presidential elections held May 9, 2022. The moral and legal issue underlying my righteous indignation is a clear public issue which the House of Representatives is duty-bound to act upon. Hence, I am requesting your office to initiate a public congressional inquiry in aid of legislation and or the purpose of filing an impeachment complaint against the husband of Attorney Ahas. If so warranted, you may send your communications, So ano to mga palangga? Ngayon, sasagot ba ang mga kongres? Kasi sabi ni Garin, di ba? Dahil gusto nilang mag-sorry sa Attorney Glenchong, dapat daw ilatag natin yung ating mga hinaing, mga problema ng bayan. So today, inilatag ni Attorney Glenchong at pinadala mismo sa Congress, nakasisi pa yung mga ulupong, so we'll see kung sasagutin nila. Anong sa tingin ninyo? Sasagutin ba nila? For sure, hindi na sasagutin. So dito natin makikita kung gaano ka walang hiya itong mga kongresista na ito na usapin na patungkol sa kinasasangkutan ni Lisa na nakipagsabwatan based nga sa assigned affidavit ni Attorney Glenchong, nakipagsabwatan o minanipula ang eleksyon na ito ay importante sa bawat mamamayang Pilipino ay hindi nila pag-aksaya ng panahon at sa halip puputulin nila yung issue about it at doon sila tututok sa sinasabi ni Attorney Glenchong na jampalin niya back to back si Lisa dahil sa kanyang ginawa nga na conspirator or pakipagsabwatan sa Smartmatic. Selective ang mga ulupong, sabi ni Cheryl. Gargarin sigarin, sabi ni Almeda Mids. Alright? Sabi ni Bob John, good evening palangga. Maharlika, sabi niya, scripted ang PCSO Lotto hearing sa Senate. Magkakonsabo sila, Rafi. Yes, we all know that mga palangga, nabayaran yung mga hayop na yun. Kaya nga lagi everyday tayo dito mananawagan sa inyo, sa lahat ng gising na kailangan ninyong mag-speak up day. Tapusin na ang Ahas at Kuting na administration dahil patuloy kayong ilulubog sa kahirapan. So, mga kababayan, ang nakikita natin dito, ano ba mga balita dito? So, mga mainit na balita, tignan nga natin. Okay, may mga mainit pang balita. Okay, we'll see. Okay. Ano pa dito? Balita, si Kuting, March 19, Philippine-US Japan Summit sa White House. So pupunta na naman dito si Kuting. Sana nga hindi siya abutin ng April 11. So, hindi natin babasahin yan kasi wala namang kwenta yung mga pakikipag bilateral o trilateral agreement ni Kuting kasi the fact na sila ay pinuno ng mafia, sila ang utak ng kidnapping sa mga kabataan at iba pa, wala na pong kwenta ang lahat ng ginagawa ni Marcos Jr. kasi cover up lang, yan ay mga drama-drama na kunyari, yung mga trilateral eklabush na yan, ang mga travel na yan ay wala na pong saysay hanggat sila ay kasabwat sa smuggling, polboronic at sa abduction ng mga walang kamalay-malay na mga minor de edad. Yan dapat ang hinihear dyan ni virus. Pero hindi nila kakarayin si Lisa dahil nga kasabwat na nila. So DNR gigisahin daw ng Senado dahil sa sitwasyon ng Chocolate Hills at Mount Apo. Tignan natin itong balitang to. Magigisa ang Department of Environmental Natural Resources. Yan, pinsan ni Lisa ang inupo niya dyan, di ba?